Psalm today. The Lord has revealed to the nations His saving power. The Lord has revealed to the nations His saving power. Ito po ay ating kakantahin at ang tono ay The Lord has revealed to the nations His saving power. The Lord has revealed to the nations His saving power. Makisabay po sa pag-awit sa susunod na misa. Maraming salamat po.
Good afternoon, my dear brothers and sisters, and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Today we shall celebrate the 6th Sunday of Easter. We begin our celebration. We gather in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Sisters and brothers, let us now acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory, Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord. You alone are the Most High Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Let us pray. Grant, Almighty God, that we may celebrate with heartfelt devotion these days of joy, which we keep in honor of the risen Lord, and that what we relieve in remembrance, we may always hold to in what we do. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. The descent of the Holy Spirit on the pagan Cornelius and his family reveals to Peter that God's love embraces even the Gentiles. True faith in God challenges us to go beyond our blood ties and narrow convictions and reach out to others. A reading from the Acts of the Apostles. When Peter entered, Cornelius met him, and, falling at his feet, paid him homage. Peter, however, raised him up, saying, "Get up, I myself am also a human being." Then Peter proceeded to speak and said, "In truth, I see that God shows no partiality. Rather, in every nation, whoever fears him and acts uprightly is acceptable to him." While Peter was still speaking these things, the Holy Spirit fell upon all who were listening to the word. The circumcised believers who had accompanied Peter were astounded that the gift of the Holy Spirit should have been poured out on the Gentiles also, for they could hear them speaking in tongues and glorifying God.
Then Peter responded, "Can anyone withhold the water for baptizing these people who have received the Holy Spirit, even as we have?" He ordered them to be baptized in the name of Jesus Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord has revealed to the nations His saving power. The Lord has revealed to the nations His saving power. Sing to the Lord a new song, for He has done wondrous deeds. His right hand has won victory for Him, His holy arm. Lord has revealed to the nations His saving power. The Lord has made His salvation known. In the sight of the nations, He has revealed His justice. He has remembered His kindness and His faithfulness toward the house of Israel. Lord has revealed to the nations His saving power. All the ends of the earth have seen the salvation by our God. Sing joyfully to the Lord, all you lands. Break into song, sing praise. Lord has revealed to the nations His saving power. Christian love conquers selfishness, hatred, and prejudice, because that love flows not from the human heart alone, but from the heart of God, who has first loved us. A reading from the first letter of St. John. Beloved, let us love one another, because love is of God. Everyone who loves is begotten by God and knows God. Whoever is without love does not know God, for God is love. In this way, the love of God was revealed to us. God sent His only Son into the world so that we might have life through Him. And this is love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son as expiation for our sins. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Whoever loves me will keep my word, says the Lord, and my Father will love him, and we will come to him. Be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete. This is my commandment: love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends
if you do what I command you. I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I who chose you, and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, he may give you. This I command you, love one another. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay na-assign dati sa isang mission area, sa isang mission station, sa isang maliit na isla up north ng ating bansa. Doon part siya ng Babuyanes Islands. And isa sa kalaban talaga doon sa mission na yon ay yung biyahe. Yung biyahe kasi usually ginagawa through a small bangka. And tatawid ka sa medyo masungit na dagat. Yun bang tipong ang alon po niya, parang gabahay yung laki. And so one time I needed to travel to another island to do some ministry. But it was known na medyo masungit ang dagat, kaya medyo kinakabahan talaga ako noon. But then even if may kaba ako, matapang ang loob ko kasi kasama ko po yung aking trusted na bangkero, si Manong Atong. Si Manong Atong po ay isang high school student. Hindi siya nakapagtapos, and all his life nandun na siya sa dagat, namamangka. Kaya I was, courageous enough to go kasi nga kailangan bumiyahe. And lo and behold, habang bumabiyahe, talagang sobrang nakakatakot pala talaga yung tubig. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. There was one point na talagang pumasok yung bangka namin sa alon. Pumasok yung tubig na ganon. Sa awa ng Diyos, lumabas pa rin naman na lumulutang yung bangka. Sobrang nakakatakot yung araw na yon, but nakarating pa rin kami sa aming paroroonan. And I was so happy that I commended my trusted bangkero, si Manong Atong. Sabi ko sa kanya, Kuya Atong, grabe, ang galing mo talaga magbangka. Expert ka na talaga. Wala na talagang tatalo pa sa'yo. And you know what, my dear brothers and sisters? Alam niyo kung ano yung sagot niya sa akin? He was so humble. And in his humility, he taught me to know God more. Alam niyo kung anong sinabi niya kasi sa akin? Sabi niya, Father, hindi naman talaga ako magaling sa pagbabangka. Mahal lang po talaga tayo ng Diyos. Mahal lang po talaga tayo ng Diyos. Me, who have graduated theology, studied about God in many years, was taught by this very simple man about God, about His love for me. And that was an experience that I could never really forget, because it was an eye-opener for me when it comes to the love of God for me. Sa araw na ito, narinig natin ang ating ebanghelyo at patungkol ito sa pagmamahal ng Diyos. At ang pagmamahal ng Diyos ay inaanyayahan tayo na pumasok sa Kanyang pagmamahal, makiisa sa Kanyang pagmamahal. Ibig sabihin, tayo ay inanyayahan na bumuo ng relasyon sa Kanya. Bakit? Sapagkat ito ang magdadala sa atin ng tunay na kabutihan sa ating buhay. Ang kabutihan na hindi kukupas. Ang kabutihan na hindi masisira. Ang ating kaligtasan. Tayong lahat, walang pinipili. Makasalanan man, bata, matanda, naghihirap man, mayaman man, lahat tayo inaanyayahan sa pakikipag-ugnay, pakikipagrelasyon, pagmamahal sa Diyos. Kasi nga, ito ang magdadala sa atin ng tunay na kabutihan, ang ating kaligtasan. Ngunit, mga kapatid, hindi ito basta-basta na lamang na relasyon. Ang sabi nga ni St. Thomas, you cannot love what you do not know. Hindi mo pwedeng mahalin
Yung hindi mo alam or hindi mo kilala o kilala. Kaya nga, sa pagkikipagrelasyon natin sa Diyos, isang napakalaking responsibilidad natin upang makamit ang ating kaligtasan ay kilalanin siya ng lubusan. Kilalanin kung sino siya. Kilalanin ang pagmamahal niya sa atin. Kaya magandang itanong sa araw na ito, ano ba yung pagmamahal ng Diyos? Nang sa gayon, kapag tayo ay magbibigay din ng pagmamahal sa Kanya, kahit paano pumapantay tayo, no? Kasi, in a sense, kapag mayroong nagmamahalan, pantay naman talaga dapat, di ba? Kaya nga kung ikaw ay nagmamahal ng isang tao, pilit mong inaangat yung estado na maging kapantay kayo. Kung ikaw ay nagmamahal at pilit mong binababa ang kanyang dignidad, ay hindi tunay na pagmamahal yan. Kasi ang pagmamahalan, merong equality lagi. Kaya nga ang Diyos, sa pagbibigay ng kanyang pagmamahal, is also expecting kahit papano, tayo, kapag nagbibigay sa Kanya ng pagmamahal, halos malapit sa Kanya. Kaya dapat kilalanin natin talaga yung Kanyang pagmamahal sa atin. Sino ba ang Diyos? Pagdating sa pagmamahal, ano ba yung pagmamahal ng Diyos para sa atin? Sa tanong na ito, meron akong 3 bagay na pwedeng ibahagi o imungkahi sa inyo. Ang Diyos, kapag pinag-usapan ng pagmamahal, ay hindi salita, kundi gawa. Hindi salita, kundi gawa. Kapag pinag-usapan ng pagmamahal, at pag sinearch mo yon sa internet, napakadaming definition ng tungkol sa pagmamahal. Ilang milyon ang aabutin. Ilang milyon ang aabutin. Ito yung gawa ng mga tao na kung paano nila dinescribe yung pagmamahal. Pero kung titignan natin sa scriptures, sa ating Biblia, parang wala kang makitang definite na definition kung ano yung pagmamahal. It is not something defined. Bakit? Rather than being defined, it was shown to us, displayed to us by God through His Son. Ibig sabihin, ang pagmamahal ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng salita. It is not a noun. It is always a verb. It is a verb. It is an action word. Kaya nga sa pagmamahal niya, ginawa niya ang mundo. Ginawa niya ang mundo. Ginawa niya ang tao. Binigyan niya ang tao. Niligtas niya ang tao. Puro gawa. Puro gawa. Na sa tingin ko, kung tayo magmamahal din sa Kanya, bilang isang Diyos na nagmamahal sa pamamagitan ng gawa, tayo dapat ganoon din. Kapag tayo ay nagmamahal sa Diyos, dapat kitang-kita sa gawa natin yan. Kasi dun talaga mararanasan o makikita ang pagmamahal. Hindi ba? Kaya nga sabi nila, action speaks louder than words. Oo, napakasarap mapakinggan yung mga katagang I love you. Pero more than the words, we are looking for the acts of those words. Yung patotoo, yung pagpapakita sa buhay ng mga salita na yon.
Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang Mother's Day. And personally, I experience and I have learned about love through my mother. My mother was never really an expressive person. Hindi ko narinig sa kanya palagian yung salitang, I love you, anak. Hindi ko sa kanya naririnig yon. Pero alam na alam kong mahal na mahal ako ng nanay ko. Kasi kitang-kita ng mata ko. Tuwing umaga, gigising ang nanay ko ng madaling araw para ipagluto ako. Tapos ipaghahanda na niya yung uniforme ko nung ako'y nag-aaral pa lamang. And she was doing that every day of my life. Walang sinasabing I love you, pero alam na alam kong mahal na mahal ako ng nanay ko. Sa mga nanay po na nandirito, Happy Mother's Day po. Sa mga anak na nandirito, huwag po nating kalimutan magpasalamat sa ating mga nanay na tunay na nagpapakita at pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. At nawa, ang ating mga nanay ay maging ehemplo, modelo para sa atin sa pagmamahal natin sa Diyos. Yung pagmamahal na hindi lang sa salita, kundi kitang-kita sa gawa. Kasi ang Diyos nung nagmahal sa atin, hindi sa pamamagitan lamang ng salita, sa gawa. Pangalawa, ang pagmamahal ng Diyos, marunong magprioridad. Inuuna lagi yung kanyang minamahal, hindi yung kanyang sarili. Kitang-kita yan sa kung sino yung inalay niya para iligtas tayong lahat. It was not just somebody. It was His only begotten Son. It was His own. And yet, inuna pa rin niya yung pagmamahal sa atin, yung kaligtasan natin. Na kung tayo ay magmamahal din sa Diyos, yun ang hamon. Yun ang tanong sa atin. Sino ba yung inuuna natin pagdating sa pagmamahal? Sabi ni St. Augustine, my heart is restless until it rests on you, my God. Ibig sabihin nun, ang ating mga puso laging naka-wired lang iyan sa Diyos. Ang tunay na kaligayahan ng ating mga puso ay nasa Diyos. Ngunit sabi ni St. Thomas, madalas, kahit na ganun yung sitwasyon natin, nakakahanap tayo ng pamalit sa Diyos. Kaya nga tayo nalulungkot. Kaya nawawala yung saya sa buhay natin. Ano daw yung mga pamalit natin sa Diyos? Madalas, 4 na bagay lang ang binanggit ni St. Thomas. Ano yung mga yon? It's usually riches, power, pleasure, and honor. Riches, power, pleasure, and honor. Na minsan iniisip natin, kapag nararanasan natin yung 4 na ito, masaya tayo. Minsan, ini-equate natin yung 4 na ito na presensya ng Diyos sa mga buhay natin. Na kung meron tayong kayamanan, nandito ang Diyos sa atin. Kung meron tayong kapangyarihan, nandyan ang Diyos sa atin. Kung tayo ay sikat, tayo ay maligaya sa buhay, nandyan ang Diyos sa atin. Maaring tama, pero hindi ito absolute. Paano kung nawalan ka na ng kapangyarihan? Sasabihin ba natin wala na ang Diyos sa atin? Paano kung nawalan ka ng yaman dahil sa pandemya? Magagalit ba tayo sa Diyos at sasabihin natin, iniwan mo ako, Diyos? Kapag gano'n ang sinasabi natin, isa lamang ang ibig sabihin. Ipinagpalit natin ang Diyos sa 4 na bagay na yan. Yung pagmamahal natin, inuna ang 4 na bagay na yan at hindi ang Diyos. Tandaan natin,
sa pagmamahala natin sa ating Diyos, siya ang unang nagmahal sa atin. At para sa Kanya, una tayo sa Kanyang mga puso. Ang tanong sa atin, tayo ba una din ang Diyos sa pagmamahal natin? Pangatlo at huli, kapag pinag-usapan ng pagmamahal ng Diyos, ito yung pagmamahal na marunong lumapit. Marunong lumapit. In the ancient times, the gods were seen to be someone who is always so far, napakalayo, hindi maabot. Kaya nga ang definition nila they are living in Mount Olympus, isang lugar na hindi mo maabot. Pero ang Diyos natin, kitang-kita na lumapit sa atin. Hindi lamang pinag-uusapan ang distansya, kundi pinag-uusapan yung pagiging tao natin. Dahil mahal tayo ng Diyos, lumapit siya sa atin sa pamamagitan ng pagiging tao kagaya natin. Meron pa bang mas lalapit kaysa doon? Dahil sobrang mahal tayo ng Diyos, ang Diyos dinanas din yung kung ano man ang karanasan ng tao. Nagutom, nauhaw, nagtrabaho, nasaktan, umiyak, even namatay. Lumapit sa ating mga tao. Kasi mahal na mahal niya tayo. Kaya ang hamon sa atin, sa pagmamahal natin sa Kanya, lumapit din sa Kanya. At ang Diyos, dahil sa pagmamahal niya sa atin, ibinuksan ang daan para sa ating lahat na tayo din ay maging malapit sa Kanya. Maging kagaya din ng Diyos. Kaya nga ang tanong sa atin sa araw na ito, tayo ba ay malapit sa Diyos? Ibig sabihin, sa pamumuhay ba natin, nakikita ang presensya ng Diyos sa atin? Kasi yun ang tunay na malapit sa Diyos. Hindi ibig sabihin na ako'y nandito malapit sa altar, pwede na ako malapit sa Diyos. Pwede rin ako maging makasalanan. Hindi ibig sabihin na dahil nasa loob ako ng simbahan, malapit na ako sa Diyos. Meron ako nakikita noon, 3 beses nagsisimba araw-araw. Nagdadasal pa ng rosaryo, feeling mo malapit na sa Diyos, pero paglabas ng pintuan ng simbahan, anong unang narinig ko sa kanyang mga bibig? Mura. Minumura yung kanyang katulong kasi hindi nagawa yung gusto niya. Ang tunay na malapit sa Diyos ay hindi tungkol sa distansya o sa lugar. Nasa pagkatao. Kaya magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Kung tayo ba nakakasalamuha yung mga ibang tao? Halimbawa, ating mga anak, ating kapitbahay, ang ating katrabaho. Sino ang nakikita nila sa atin? Nakikita ba nila yung Diyos sa atin? Nararamdaman ba nila yung presensya ng Diyos sa atin? Hindi kaya pagkakasama nila tayo, takot na takot, nanginginig sa atin kasi ang tingin nila sa atin, mga demonyo tayo. Kapag kaganon ang nakikita ng tao sa atin, isa lamang ang ibig sabihin. Hindi tayo malapit sa Diyos at hindi natin nakukuha at nagagaya ang pagmamahal sa Diyos ng Diyos sa ating lahat na marunong lumapit sa atin. Mga kapatid, tayo ay inanyayahan sa pagmamahal ng Diyos. At ito ay sobrang napakaganda, napakalaking grasya sa ating lahat. Naway wag nating sayangin ang pagkakataon na ito. Naway wag nating palagpasin ang pagkakataon na ito sa pamamagitan ng pagmamahal din natin sa ating Diyos. Ang pagmamahal na marunong gumawa, ang pagmamahal na marunong unahin ng Diyos,
at ang pagmamahal na marunong lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng ating kapwa-tao. Magsitayo po tayong lahat. Together we profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us pray to the Father that we may live the love we profess and celebrate, so that we may be known as the disciples of Christ, and that His joy may be ours. Let us humbly call upon Him, saying, Lord, listen to our prayer. Lord, listen to our prayer. For church and civil authorities, may the Lord fill them with a strong and unselfish love, that they may pursue justice and peace for all. We pray. Lord, listen to our prayer. For the members of the family and community who are at odds with each other, may they learn to forgive, understand, and reconcile with one another. We pray. Lord, listen to our prayer. For those who suffer pain, illness, or disease, may the Lord restore their health and turn the anxiety of their families into joy. We pray. Lord, listen to our prayer. For our beloved dead, may they delight in the joy of the heavenly kingdom in the company of angels and saints. We pray. Lord, listen to our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, listen to our prayer. Lord God, Jesus, your Son, commanded us to love one another and showed us a marvelous example in His own life. May we grow in love so that we may be worthy of being called your children. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Please stand. Pray, my dear sisters and brothers, that your sacrifice and mine may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. May our prayers rise up to you, O Lord, together with the sacrificial offerings, so that purified by your graciousness, we may be conformed to the mysteries of your mighty love. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord, but in this time above all to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. By the oblation of his body, he brought the sacrifices of old to fulfillment in the reality of the cross, and by commending himself to you for our salvation, showed himself the priest
the altar, and the lamb of sacrifice. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Socrates our Bishop, Fidelis his assistant bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, with Saint Dominic and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Please stand. In imitation to the love of his Son to his Father, we now all call God our Father by praying the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your We spirit. now offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Oh, grant us peace. Please kneel. Behold Jesus, the Lamb of God, the Son of Mary. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Please stand. Let us pray. Almighty ever-living God, who restore us to eternal life in the resurrection of Christ, increase in us, we pray, the fruits of this Paschal sacrament, and pour into our hearts the strength of this saving food. Through Christ our Lord. Amen. Bago po tayo magtapos ng misa, ako po'y magpapasalamat sa ating lector-commentators, sa ating acolytes, sa ating Eucharistic ministers, sa ating ushers, sa ating choir, at sa inyong lahat po na nakiisa sa misang ito. Maraming salamat. Ingat po tayo sa ating pag-uwi at nawabaunin niyo po ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na ina, ang Birhen ng Santo Rosario ng Manaoag. Muli po, maraming salamat. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We all go in peace. Thanks be to God. We shall now have the prayer for the blessing of the sick and the blessing of our rosaries and other religious articles. Our help is in the name of the Lord, Who made heaven and earth. Let us pray. God, our Almighty Father, by your blessing you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness towards our brothers and sisters, free them from all illness, and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that, in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ and Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oils, and other religious articles, our devotees and pilgrims, be blessed and made holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.